Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 30, 2025, Miyerkules ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Exodo chapter 34 verses 29 to 35. Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya sa Panginoon, ay nagniningning pala ang kanyang mukha. Nang makita ito ni Aaron at ng mga Israelita, natakot silang lumapit, kaya tinawag sila ni Moises. Lumapit naman si Aaron at mga lider sa Israel at sila'y nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ng Panginoon nang sila'y mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing papasok si Moises sa tabernakulo upang makipag-usap sa Panginoon, inaalis niya ang takip ng kanyang mukha. Paglabas, sinasabi niya sa mga tao kung ano ang iniuutos ng Panginoon. At makikita na naman nila na nagniningning ang kanyang mukha. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. So ngayon po ay nasa chapter 34 na po tayo ng aklat ng Exodo at ngayon nga po ay napapatuloy pa rin ang pagtugon ni Moises sa kanyang misyon na iniaatang sa kanya ng Panginoon. Madalas ay nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises at kumbaga, yung nararanasan ni Moises na kakaiba, yung nagbabago ang kanyang anyo, ang kanyang itsura, nagluluningning ang kanyang wangis dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. At dito nga sa kanilang pakikipag-usap ay binibigay ng Panginoon kasi hindi kakayanin ng pangkaraniwang mga Israelita ang humarap sa Panginoon at hindi rin lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon, kundi isa lamang si Moises sa kanyang pinili para kausapin ng personal at sa kanya idaan ang mga nais niyang iparating sa mga Israelita, lalong-lalo na ang mga utos na dapat na tandaan at dapat na isabuhay ng mga Israelita. Ang utos ng Diyos ay itinuturing nilang pinakamahalaga sa kanilang buhay, na masunod ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. Ito ang pinakatagumpay ng isang Israelita, hindi sa kung anumang material na bagay, kundi ang maisakatuparan at maisabuhay ang utos na binibigay ng Diyos. Ito ang nagbibigay karangalan para sa isang Israelita. Ganun pa man, nawa ay makita din natin yung kahalagahan ng pananatili sa Panginoon. Yung bang naglalaan, maganda kang masuri natin, no? Tayo ba ay nakakapaglaan ng oras para magkaroon ng panahon na makausap natin ng Diyos. Di man natin ito naririnig, di man natin siya nakakausap katulad ng mga naunang mga propeta, katulad ni Moises. Pero kung tayo po ay maglalaan lang talaga ng oras, no? Yung iba sa atin baka never pang nakapasok sa Adoration Chapel, no? Yung bang makapag-stay ka ng 1 oras sa Adoration Chapel, pero dahil nga sa napaka-busy natin, ang dami nating mga pinagkakabalahan, ang dami nating mas pinahahalagahan kaysa yung maglaan ng oras para sa Panginoon. Parang mas nagiging challenge pa ito sa panahon natin ngayon. No? Hindi lang dahil sa mga gadget at mga material na bagay, pero yung oras, nagiging mainipin tayo, ayaw natin na
Yung misa nga lang, no, na 1 oras ay kinaiinipan pa natin. Di na nga natin natatapos ang misa. Wala pa yung final blessing. Marami sa mga Katoliko umaalis na. Gaya ng nasabi ko, no, marami sa mga Katoliko ang never pang na-experience na pumasok sa Adoration Chapel. Yung bang kahit pa unti-unti, 10 minuto, 30 minutes, na makapaglaan ka ng katahimikan at makapag-adore ka. Yun isa sa magandang mapaalalahanan natin, kasi kung maglalaan tayo niyan, mas nagkakaroon ng kaliwanagan sa ating isipan. Hindi naman natin kinakailangan magsalita, pero yung manahimik lamang tayo sa Adoration Chapel dahil nandoon, no, ang Panginoong Hesukristo, ay malaking bagay ito para sa atin. Hindi ito para sa Diyos, kundi para sa atin. Yung nakakapagpahinga tayo kahit papano, at yung isipan natin ay mas nagiging maaliwalas at mas nagiging malawak ang ating pong pagtingin sa buhay. Kaya sana po pagnilayan natin at ugaliin din natin na makapaglaan ng oras para sa Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.